So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today, our devotion talks about ano ang hinahanap mong pag-ibig. So, our concept is all about covenantal love. So, sabi kanina sa preaching ni Pastor Russell and sa devotion na pinost ni Pastor Russell sa YouTube channel is hindi lahat ng pag-ibig is pare-pareho. So, ang covenantal love ay isang uri ng pag-ibig na nakabatay sa pangako, hindi lang sa damdamin. So, ito'y pag-ibig na nanatili sa hirap at ginhawa. So, sa panahon ng kasiyahan at lungkot, pag-ibig na tapat, matatag at sakripisyong totoo, ganito ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. So, hindi siya bumibitaw, hindi siya sumusuko, at hindi siya nagbabago. Ito yung pag-ibig na dapat nating hangarin at ibahagi. So, our Bible reading is all about Jeremiah chapter 31 verse 3. ASND version, minahal kita ng pag-ibig na walang hanggan, kaya patuloy kitang kinaawaan. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is covenantal love is a promise. So, ito ay isang panata po na hindi binabawi kahit mahirap na. So, pinipili nitong manatili kahit hindi na masaya. So, sabi kanina ni Pastor Russell na ang Diyos kasi ay hindi lang nagmahal, nangako, dahil siya ay patuloy na nagmamahal. So, yung pag-ibig na mula sa Diyos is nakabatay sa pangako, hindi sa performance ng tao. So, kahit makasalanan tayo, is nananatili ang kanyang pagmamahal dahil hindi siya tumitingin sa kakayahan nating suklian ito. So, second is yung covenant love is a commitment. So, hindi ito umaasa lang sa feelings, kundi sa desyong manatili kahit may kahinaan o pagkukulang ang minamahal. Ang tunay kasi na pag-ibig ay nananatiling tapat. So, sabi rin kanina sa narinig ko kay Pastor Russell sa preaching sa church, ganyan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, yung pag-ibig ng Diyos is naninindigan, hindi sumusuko, samantalang ang makalaman na pag-ibig ay umaatras kapag mahirap na o kapag hindi na siya nasisihan. So, dito papasok yung carnal love na tinatawag. So, yung last teaching is covenantal love is sacrificial. So, yung ganitong pag-ibig is ay nagbibigay. So, hindi lang tumatanggap or tanggap ng tanggap. So, ito yung handang magsakripisyo para sa kabutihan ng Diyos. So, sinasabi dito sa cross is ipinakita ni Jesus Christ ang perpektong halimbawa nito. So, naalala ko na ang tipan ng pag-ibig ay, or yung covenantal love, ay handang magsakripisyo. So, kahit hindi siya makinabang, ang makalaman na pag-ibig ay selfish hanggat may pakinabang mananatili. Pero pag wala na is umaalis. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is be a promise keeper. So, naalala ko na dapat tuparin natin ang ating mga salita, lalo na pagdating sa pag-ibig. So, dapat tayo maging tapat kahit hindi madali. Sa maliit o malaking bagay man, ang pangako ay sagrado. Second is be a committed lover. So, dapat mahalin hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. So, manatili sa relasyon na may pananagutan, yung ipaggalaban ang pagmamahalan ay sa kalooban ng Diyos. And lastly is be a selfless giver. So, dapat tayong magbigay kahit walang kapalit. Dapat natin unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sarili mong kagustuhan or sarili nating kagustuhan. Kasi ito ang tunay na larawan ng covenantal love. So, ngayon na tayo sa ating last part of our discussion, and our discussion talks about how can you improve yourself to covenantally love others. So, para sa akin, para magmahal tayo ng covenantally, is kailangan nating iwaksi ang ating makasariling pag-ibig at piliin ang matyaga, tapat at masakripisyong pagmamahal. Kasi kailangan nating maging matatag sa gitna ng tukso at kawalan ng gana. Tandaan natin na ang halimbawa is si Kristo at dapat tayong manatiling rooted sa kanyang salita. Dahil ang pag-ibig na ganito is hindi madali. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, posible ito. Dahil magiging mas mabuti tayong anak, kapatid, kaibigan at kabiyak kapag tinuturuan nating mahalin tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat sa
iyong wagas, tapat at sakripisyong pag-ibig. Lord God, turuan mo po kaming magmahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Lord God, gamitin mo po ang matatag, gawin mo pong matatag ang puso namin sa pangako, tapat sa relasyon, at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Lord God, tulungan mo kaming mahalin ng gaya ng pagmamahal mo, walang kondisyon, walang katapusan. Yun lamang po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen.